So we welcome you to this 1.5 hour session towards a synodal parish. Gusto po nating makita ang ating mga parokya, ang kalagayan ng ating mga parokya. In a special way, gusto nating makita kung binabaybay na ba natin ang daang synodal. So sa pagtatapos po ng session na to, makakakita tayo ng 5 indicators kung tayo ba ay nasa daang synodal na. And we'd like to evaluate our parishes and pray for our parishes para tulong-tulong tayong tumahak sa daang synodal. So meron tayong kaunting evaluation, definitely may sharing, may kaunti kaming input, and at the end of the day, meron tayong quiz. Ano yung 5 pathways towards a synodal parish? Biro lang po, basta matandaan niyo pong mabuti. Mamayang hapon po, itatanong sa atin, kung ganito ang ating mga parokya, saan tayo dinadala ng Espiritu? So magkakaroon po tayo ng spiritual conversation. So sana ay makapag-contribute tayo talaga ng malalim, malinaw, malawak, kasi ire-report yan bukas. Ano yung contribution natin to the ongoing synodality that is happening right now? Sige po, ang una ay... Okay po. So, kahapon po, meron po tayong kwentuhan kasama sina Cardinal, sina Stella, tungkol sa synodality. Pero gusto rin po nating simulan ito sa pamamagitan ng ating karanasan. So, pag-uusapan natin towards a synodal parish, pero marami naman tayong karanasan ng synodalidad sa ating parokya. Ang 3 pillars ng synodality, sabi natin, ay communion, participation, and mission. Kung titignan po natin ang ating karanasan sa ating parokya, ano kaya yung nagbibigay ng higit na karanasan ng communion, participation, and mission? Kung meron kayong special na karanasan, dito naman po, ano yung mga experiences ninyo ng synodalidad sa inyong parokya? Pwede pong isang karanasan na minsan lang ginagawa or nagawa. Pwedeng isang karanasan na parati yung nasasama-samang nararanasan. So, again po, as we did yesterday, kindly scan the QR code para makita natin sa ating kalupunan ngayon ano ba yung mga common experiences natin ng synodality of communion, participation, and mission. It's a short phrase, Pwede nating i-summarize po si karanasan, Karanasan. Pwede bang meal together? Meron ba kayong palibreng meal together? Ano bang karanasan ng synodality na napaka-powerful sa inyong parokya? Na sa palagay nyo, without it, hindi siguro very full ang experience ng synodality. So, there are 30 responses so far, outreach program to IP communities, parish renewal experience sessions. Yan, nagpapatuloy pa rin, Wala pa po sa aming parokya. Meron siguro po minsan pero maalimuot. Naku, ang nangyayari. Dahil sa kaliwat ka ng suspension. Oh no. For me, I have 3. Kakainan, kwentuhan at kaibigan. Nice. Ministry meetings and reflections. Monthly meetings ng mga catechists. Pagpapalawak ng BEC sa parokya, pagkakaisa, we always pray together and also grow together. Laging nag-evaluate. Ang ganda naman yan. Sana at salamat sa mga activities. Napaka-importante po ng evaluation. Talagang napapaigti ng spirit of synodality.
parish pilgrimages to different churches, usapang kapilya at purok, ayan, talagang napaka-lokal niyan. Nag-uusap-usap kayo sa mismong location ninyo. Sige po, continue pa po. Baka you still have your responses. We have only 30 responses so far. Kailangan ko magtulong sa pag-distribute ng mga paper. Mukha pong nagkakaroon tayo ng glitch. I'm sure mas marami pa ang inyong mga sagot. Dahil mas marami pa ang ating mga karanasan. Natutuwa po kami, natutuwa tayo, na marami na tayong ginagawa sa parokya patungkol sa synodality, walking together. Ang gusto nga lang ng Pope Francis na di natin malilimutan, todos, todos, todos. So, sana po, lahat, sana all. Okay po? Meron po bang gustong mag-share ng isang specifically inspiring karanasan sa synodality? Isa lang ba yung mic natin? Bababa ako, baka may gusto pong mag-share kung ano yung sinulat niya. Meron ba po sa atin? Ayan, si ate, salamat po. So magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay taga St. James the Apostles Parish, Santiago City, Isabela. Apo. So I have here with me our pastoral worker and the youth ministry, catechetical ministry, and the ecology. So, yung aming pare, nandun po kasama po namin ang aming pare. So, ang aming ginagawa sa aming parish, unang-una po, ay nagkaroon po kami ng meeting ng pastoral. Ang tinatawag po naming BEC team. So, after nung meeting namin, nagkaroon po kami ng pangangailangan ng aming mga couple leaders. Kaya pagkatapos po namin nag-meeting sa aming parokya, pumunta po kami sa kapilya. Ako po yung nagsagot ng usapang kapilya sa purok. So, pagkatapos po sa kapilya, kinausap po namin yung mga BEC coordinator po doon sa chapel po namin. Tapos, nagtukoy po sila kung sino po yung representative ng BEC couple po doon sa Perpurok. So, after po noon, natukoy po nila yung BEC couple Perpurok, pumunta na po kami doon sa Purok para sa ganon ay magkaroon po kami ng usapan on how we visit the family para magkaroon po kami ng yung 12 families to 15 families po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Palakpakan po natin. All the way from Isabela. Ang ganda naman ng karanasan. So galing sa kanilang look, ang kanilang pagsasama-sama, yung desire to become more synodal. No? Hindi nang galing sa taas. Isa pa. Ayan, si Kuya po. Maikling ano lang po para marinig din po natin yung iba later. Arnold Basilio po, ma'am. Ako po ay non-government organization. So ang grupo po namin is Taguig Volunteer in Prison Service Incorporated. So bali mag-18 years na po yung aming grupo. No, ang specific apostolate namin is sa Taguig City Jail. No, so ang ginagawa namin, meron po kaming spiritual nourishment na binibigay sa kanila in the form of CLSS, BCM. Tapos po pag nagpapakain din po kami sa kanila, may feeding program na ginagawa po sa kanila at nagkakaroon din po kami ng medical dental mission. No? Naalala ko last year, no, nag-invite po kami rin ng pare para sa Sacrament of Confession. So yun lang po. Salamat po. Palakpakan po natin sila. Mga volunteers, they're an NGO na nagsimula ng ministry sa parokya.
Balikan, balikan lang po natin itong mga sagot. Nako, mag-100 ng responses. Napakarami na natin ginagawa sa synodality. Working together as one parish, sama-samang pakikinig sa mga parishioners, nagtataguyod ng Diocesan Renewal, Evangelization, and Integral Formation Program. Ganda naman sa Diocese of Novaliches. May PREX din. Parish youth activities, may mga misa, may mga faith formation, PPC meeting, experience of integrated mass with morning prayer, regularity of street mass siguro yun, or street evangelization. Okay. PREX seminars, pilgrimages, weekly rosary, sa PREX secretariat, parish youth activities, mga activities po, mga parokya, formation, praying, maganda to, praying and listening session with our Muslim brothers and sisters. Sama-sama pakikinig sa mga, nabasa ko na yan. Okay. Meron bang bago? Ang ganda pala pag may list, ano? So at least merong mga creative, may common, merong mga unique experiences of synodality. Pwede ba akong kumuha ng last one to share, Stel? Okay, sige. May tumaas ng kamay dito. Ay. Sige, dalawa po. Sorry po. So sa totoo lang din naman ay nagagawa na natin noon pa yung sama-sama paglalakbay as a pilgrim church. Pero lalong pinaiigtang sa amin, sa Diocese of Dayat, I'm referring to my experiences, na talagang yung Dait, Camarines Norte. So, pinaiigting ngayon ang communion among all the members of the mga communities. Pumupunta na sa grassroots. Most of the priests are going to the grassroots sa mga peripheral areas. Tapos ay doon na nare-recognize talaga ang needs ng mga tao. We want to journey together as one. So, bumababad. Pero not all. Hindi pa naman kami gano'n kaano, no? Not all. But anyway, may ginagawa na talagang mga initiatives na talagang puntahan yung mga poorest of the poor. At the same time, yung participation na ginagawa sa mga consultations sa parish level, sa diocese, and then sa buong Camarines, something like that. Consultation on what to do to respond to the needs of the people. So at the same time, ang mission pinalalakas yung aming tinatawag na program and services for the poor, yung DAMA, Daluyan ng Awa para sa Maralita. DAMA. So this time, we are preparing for our 50th anniversary as a diocese. So ngayong year na to, ang tema namin ay We Share. We Share. Kaya that's why last year, tapos ng December, talaga yung mission ay pinaigting at binigyan ng mga assistance ang mga mahihirap. Upang sa ganun, patuloy din silang makilahok sa amin kasi not just dole out, but they are required to hear Mass, to receive the sacraments and everything. That's why we are now moving. Basta nandoon na yung paglalakbay namin bilang bayan ng Diyos. Maraming salamat. Palakpakan po natin mula sa Daet. Ang ganda Last naman one na po. Ayan, last one pa. Sige. Last one. Good morning, everyone. Ako po si Janet sa Antipolo Cathedral, ang amin pong Mama Mary, na our cathedral will be soon declared as solemn declaration will be on January 26. Sa amin po, ang synodality bilang isang katikista, actually, ito pong pasukan na to, hindi po kami allowed na mag-catechize sa mga bata sa mga public schools na hinahandle namin. So, hindi po kami tumigil doon dahil po ilang taon po tayong nagkaroon ng pandemic, hindi po nakapag-first communion na maraming bata, hindi po sila nakapag-confirmation. So, kami po ay the Holy Spirit work on us. Ang mga teachers po sa public school, binaba po nila sa mga bata na lahat ng gusto mag-first communion, pumunta po kayo sa
office ng katikista sa katedral. So kami po, kahit napakaraming bata, mula po December hanggang sa oras na to, sa mga darating na buwan, we have communion with each other. Naging maayos po yung First Holy Communion kahit ang dami-dami pong bata noon at marami pa pong darating. They participated well at naging maayos din po sa parish, lahat-lahat po. We always evaluate kung ano po yung mga ginagawa namin para we can improve for the next session. Thank you po. Thank you so much. Pasensya na po we will be sharing pa later, no? Kasi marami po tayong pagbabahaginan po. Palakpakan muna po natin ang Antipolo. So marami pa po tayong time to share. Sorry po sa mga hindi nakapag-share. Pero at this time, meron pong dinidistribute ang ating mga facilitators ng 3 colors ng art paper, 1 set. So wag po kayong magulat, wag po ninyong i-distribute. You will get 3 each and it will be used in a while. Salamat po. Dito sa pauna nating sharing, pansin natin ang daming ginagawa sa ating mga parokya, sa ating mga BEC. Parang pare-pareho po tayo, ano? Merong formation, maganda po iyan. Maraming liturgical activities. Marami ring social action. Ang sarap makita. Ano ho? Lalong-lalo na pagtulong sa mga maralita. Pero meron din mga proseso. Merong regular evaluation na napakahalaga. So ang tanong po natin ngayon, sa dami ng ating ginagawa, ano pa ang kulang? Ano pa ang kulang? Dami na nating ginagawa eh. Ano ang dinadagdag ng synodality sa ating mga parokya? Ano ang mga tanda ng isang parish na nasa direksyon ng pagiging synodal? So gusto po nating umpisahan ang ating pag-evaluate, pagninilay, pagbabahaginan tungkol dyan. So again, para sa ating pag-evaluate sa ating parokya at BEC, kung ito nga ay pusong sinodal or patungo na sa pagiging sinodal, makakakuha po tayo ng 3 sets at 3 sheets po. Isang blue or white, isang red at isang yellow. Actually po, parang traffic signs po ito ang gusto natin. Green, red, saka yellow. Pero wala po tayong green, so blue po ito. No? Blue po instead of green. Sige po, sisimulan natin sa unang elemento. Ang unang elemento po ng isang sinodal na simbahan ay paghuhubog ng pusong sinodal. Yung aspeto po ng formation, which casts a vision of a synodal church. No? Formation towards a synodal heart, as one, a synodal heart. Alam po natin marami pong formation experiences. Pero synodal ba ang ating mga formation experiences? Maraming retreats and recollections. Every Sunday may Eucharist tayo. Marami tayong iba't ibang mga liturgies. Pero patungo ba tayo sa paghuhubog ng pusong synodal sa pamamagitan nito? Sabi ng Synodality in the Life and Mission of the Church, kailangan po ang paghihinang ng kultura at diwang sambayanan. No, ang paghihinang, no, maturing of the ecclesial sense. Are we experiencing this kind of maturing of the ecclesial sense? Kasi po, baka naman maraming formation, pero hindi nagmamature yung ating kulturang sambayanan. Kultura at diwang sambayanan. Sabi daw po, ang simbahan daw po ay talagang dapat, unang-una, maging tahanan at paaralan ng komunyon. To become a home and school of communion. Mula po sa Synodality in the Life and Mission of the Church, sabi ulit, kung walang pagpapanibago ng puso at kaisipan, at kung walang paghuhubog sa pagtanggap at pakikinig sa isa't isa,
Ang lahat ng panlabas na anyo ng pagkakaisa ay maskarang sinusuot na walang puso at walang mukha. Napakatapang po nun, ha? Baka naman maskara lang yung mga formation natin. Kasi sa loob, hindi naman nauhubog ang pusong sinadal sa isa't isa. Ayaw pa rin natin makianib dun sa mga hindi kabilang. Meron pa rin tayong judgment sa mga may kakaibang preferences. Marami pang nasa laylayan na hindi napapakinggan at hindi nauhubog. Hindi tayo tahanan at paaralan ng communion. No? So, tignan po natin. Sa Synodal Consultation ng Pilipinas, na tinatawag nating opening doors ito, no, mula sa National Synodal Consultation, sabi daw, para sa karamihang mga parokya, yung mga pastoral programs at mga katesismo ay masyadong mabigat minsan, theological, heavy, at kulang sa biblical na pundasyon. Kalimitan po, may mga magagaling na mag-speaker, 1 oras, 2 oras magsalita. Pero pagkatapos, tatanungin mo kung ano nangyari, hindi alam ng mga tao. Wala. Hindi sila nagkaroon ng ugnayan sa salita ng Diyos. Hindi napalalim ang karanasan ng komunyon. Sabi pa dito, we have not fully utilized popular religiosity as a powerful vehicle for catechesis. Merong mga popular religious practices, pero hindi naman ginagamit upang mapalalim ang ating formation. No? At hindi rin natin ginagamit ang new technology sa ating evangelization. Pagdating naman sa sakramento, mga pari daw ay merely dispensers of the sacraments. Medyo matapang ito, nagdi-dispense lang, pero hindi nagbibigay ng karanasan. Yung Eucharistia ng komunyon. Parang natapos, parang sumakay ka lang sa eroplano, nakababa na, hindi naranasan yung pagkakaisa. At marami pang mga binyagan na hindi nakaka-attend ng misa dahil marami ay hindi makaabot sa main parishes. Paminsan-minsan lang ang misa sa kanilang purok. No? Yan ang sabi ng national consultation natin. Sabi daw po, ang isang lakas, very powerful way to really help us to be formed is to look at the popular devotion. Kagaya po ng karanasan natin kahapon sa Nazareno. Kasi ang Nazareno, meron po siyang sinasabi sa atin sa kanilang mga ritual na action. Yung salya, yung indayog nila, yung pagsasama-sama. Hindi lang po siya ritual na action, pero marami pong itong sinasabi sa ating pagiging isa, pagiging home and school of communion. Kung makita po natin yung Nazareno, marami na pong iba't ibang pamamaraan ng paghuhubog na nangyari dahil sa devotion na ito. Mula sa Quiapo, marami na pong shrines na naitatag. Yung mga ihos na organized din sa iba't ibang bahagi ng bansa. May katesismo para sa mga pilgrims. Merong Marian rites, na tumutulong na makianib yung ibang parokya sa paligid nito. Meron din silang interfaith at ecumenical dialogue na nangyayari. At napapalawig yung kultura mula sa karanasan ng Nazareno. So yung formasyon ay very holistic. Naaabot ang lahat, nakikita ang iba't ibang aspeto, pati yung pagiging Pilipino natin. So, siguro magandang pagnilayan, paano ba tayo tumitingin sa popular devotions and how is it helping us to become more synodal? Sige, tanungin natin yung sarili natin ngayon. May ilang mga tanong lang tayo tungkol sa paghuhubog ng pusong synodal. May 3 tanong tayo. Tungkol sa parokya natin, Unang-una, may tukoy bang formation sa nakararaming binyagan ng ating parokya ukol sa pagiging synodal? Sige. Gusto nating sagutin lang yun sa ating puso. Just take note of your answer for this question.
May tukoy bang formation sa nakararaming binyagan tungkol sa pagiging sinodal? Ikalawa, ang Eukarista ba at ibang liturhiya ay nagbubunga sa mas malalim na pagkakaisa at pakikibahagi? Kapag nakikita niyo po yung karanasan niyo sa Mass, sa simbahan, sa lahat ng liturhiya kasama ng iba't ibang sakramento, meron ba pong nabubunga itong malalim na pagkakaisa? Malalim, ha? Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa labas. Malalim na pagkakaisa at pakikibahagi. At huling tanong, basehan ba ng bawat binyagan ang salita ng Diyos sa kanilang pagdedesisyon at pagkilos? Nako yan, importante. Ang salita ng Diyos ba ang pundasyon ng kanilang buhay? So much so na sila ay nakakapagdesisyon, kumikilos ayon sa salita ng Diyos. So pwede niyong sabihin ng sagot ninyo sa inyong puso o isulat sa inyong mga notebooks. At kung ang sagot niyo ay yes na yes, kumbaga sa tatlong tanong na yon ay perfect score kayo sa inyong mga sagot, tataas ninyo ang blue or white na paper. Wala pa. Kulang pa. Sige, coming po, pasensya na. Blue and white na paper. Kapag hindi talaga, as in hindi, lahat no ang ating sagot, red, no, ang ating itataas. At kapag medyo, parang sa tatlo isasagot ko na yes. Pwede naman siguro, no, pasang-awa, no, ilalagay ko ang yellow. No? Sige, hintay lang po natin. Nag-aano pa. Saglit po Sige, para lang po dun sa mga, pasensya na po dun sa mga wala pa, darating po. Travel lang po ngayon. Sige po, sabay-sabay po nating itaas ang ating sagot. Pakita po natin. Marami ang yellow, may ilang red, at may ilang blue. Ayan. Salamat po. Sige, tignan po natin yung susunod na elemento. Sige po. Ako, nasa yellow tayo. Pwede na, sabi nga ni Joy. Tignan natin po ang ikalawang elemento ng isang simbahang sinodal. Nangyayari ba ang bahaginan sa diwang banal o tinatawag nating conversation in the Spirit sa ating mga parokya? Let me explore the second one. Meron bang nangyayari nga po na bahaginan sa diwang banal? Conversation in the Spirit. Pinakita ko na po ito kanina. Magandang pakinggan sa Tagalog, pero hindi po ito official na Tagalog. Tinagalog lang namin. Biniyayaan ng Diyos ang tanang binyagan ng natatanging kutob o pakiramdam ng pananampalataya, sensus fidei, isang karunungang nakatutulong sa ating pagnilayan ang kagustuhan o kalooban ng Diyos. Kung ang Espiritu'y sumasa atin, likas nating nararamdaman ang mga bagay na makadiyos. Ito rin ang ibig sabihin ng sentire cum ecclesia, makidama, makiramdam, tumanaw, kasama ang buong simbahan. So ang una po nating tanong, kapag sinabing conversation in the Spirit, ito po bang damdamin ng mananampalataya
ay binubuhay natin sa lahat ng binyagan. Sa lahat ng binyagan. Kasi po sabi dito, lahat meron eh. Ano po? Lahat ng binyagan ay may natatanging kutob ng pananampalataya na likas. Sabi dito, likas. Likas nating nararamdaman ang mga bagay na makadiyos. Are we building up the sensus fidelium of all believers? Baka po ang nag-uusap-usap lang yung pare at saka yung mga katekista. Baka di natin naiisip yung binyagang nasa kalsada, nagbebenta sa palengke, nagdadrive ng jeep, nag-aral man ng katesismo o hindi, merong likas na pakiramdam kung ano ang makadiyos. Ano ho? So yung po ba ay nabibuild up sa ating spiritual conversation? Sila ba ay kabahagi? Itignan nyo nga ang inyong mga meeting. Baka minsan yung pari lang ang nagdi-discern kasi siya lang ang nag-aral. O pwede namang yung pare at yung mga lay leaders, PPC, kasi sila lang yung leaders. Kaya lang sinasabi kasi dito, bawat binyagan at tanang binyagan. Bawat binyagan at tanang binyagan. Una po iyan. Sabi po sa report ng National Synod, listening has been selective and with favoritism. Nakikinig lang daw doon sa mga malalapit sa simbahan at saka doon sa mga may kaya. Hindi ko po sinabi to, sinabi po to ng report ng mga dioceses. Ano ho? Mayroon daw gross lack of dialogue. Wala mismong pag-uusap-usap. Ang mga decision daw ay hindi naman mula sa collective discernment. Di natin alam kung paano nagdidesisyon, pero hindi sa kolektibong pagdinilay nating lahat. Yun daw mga konsultasyon, hindi naman daw talaga tunay. Next slide, please. Hindi naman tunay na conversation. Ito pa maganda. Yung mga meetings daw, information dissemination lang. Kung saan yung mga laiko ay pinapakinggan under the guise of consultation. But in reality, it is only a means for ratification and immediate execution. Nangyayari ba to sa inyo? Yes? Kunya-kunyari lang daw yung konsultasyon. Yan ang sinasabi niya. Sabi sa national report, kunya-kunyari lang daw ang konsultasyon. Information dissemination lang. Masabi lang na kayo ay pinakinggan. Pero sa katotohanan, hindi naman totoo ang consultation. Hindi authentic. Yung communal discernment daw is not a common practice in many dioceses and parishes. Tama ba ito? Clericalism, elitism, and unapproachability, hindi malapitan, dominate the relationship between the laity and the clergy. Sa totoo lang daw, may mga lay leaders din na mukhang clericalistic, dominating din ang kanilang pamumuno. Totoo ba ito? Alam niyo po, marami rin namang naglakas loob na mag-communal discernment noong panahon ng eleksyon. Gusto ko lang po sabihin na it does not matter kung sino binoto. Ang gusto lang po namin sabihin dito, nagtangka ang mga church groups na mag-discern. Parang first time ko lang po narinig yun sa napakalaking kapasidad noong nakaraang eleksyon. Nagnilay-nilay. Marami po, napakaraming gumawa ng political discernment ng election. May alam kaming isang diocese, yung mga BEC sa lahat, political discernment sila. Ang ganda pong isipin na yung mga bagay tungkol sa politika, tungkol sa kultura, tungkol sa lipunan, dinidiscern din natin kasi po nagsasalita ang Diyos sa mga tanda ng panahon. Bahagi po ba yan ng ating discernment? Baka dinidiscern lang natin yung ruta ng prosesyon. O dati dito ang ruta, ngayon dito ang ruta. Pwede rin naman po yun. Pero ang hiling sa atin ng Diyos ay i-discern ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga tanda ng panahon. Ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa kanila? Okay po? So eto na ang mga tanong. Tignan nyo ang inyong mga parokya. Ihanda na ang mga art papers. Ginagamit
sorry, eto na po. Meron ng red or orange, ibig sabihin no. Parang traffic light. Pag red, no. Kung wala kayong red, meron ata kayong orange. Kapag blue or green, ibig sabihin yes. Dapat traffic light yan, green. Yes, may ganyan kami. Kapag dilaw, medyo-medyo may ganyan kami. Yung po blue or green, I go. Blue or green, I go. Wala silang orange, ibig sabihin. Blue or white? Blue or white, Hindi, I go. ang inaano nila, wala silang orange, wala silang no. Wala silang no. So, pakibigay nga ang orange, please. Pakita yun na, at anak, marami kang orange dyan. Yes, orange sila. Yes, thank you po. Ibig sabihin, yung mga grupo dito gusto sumagot ng no. Kaya hinahanap nila ang orange or red. Okay. So una po, gumagamit ba kayo ng conversation in the spirit sa inyong mga ministry o grupo? May proseso ba sa pagninilay at pagdedesisyon sa lahat ng hanay ng pamumuno? Baka naman yung pari lang, tsaka yung parish council. No? Paano yung grassroots leaders? Leadership din po yun. Meron bang proseso ng pagninilay at pagdedesisyon kasama sila? Ito ang pinakamabigat. Naririnig ba ang boses ng hindi aktibo? Ng hindi aktibo. Naalala ko sa parish namin noon, mga hindi aktibo ang aming sinurvey. Pero ngayon, gusto kong malaman sa inyo. Pakitaas po ang sagot sa pangalawang indicator. Wow! Dumami na po ang red at orange. Pero marami pa rin ang dilaw. At parang magkapareho ang dami ng red at orange at dilaw. Yung po sumagot ng blue, interesting din silang makita. Bakit sila sumagot ng blue? Ibig sabihin, nangyayari ito sa parokya nila. Sa buong parokya, sa lahat ng binyagan o sa kaunti lang? Baka sa kaunti lang, pero okay na po yun, basta nag-blue kayo. Mayroon naman pong mga ganitong nangyayari. Okay po. So compared do sa una, medyo mas maraming red and orange dito. Ano? Patuloy po natin ang medyo botohan at tawag dito, inputting ngayon. Mamaya po magkakaroon tayo ng sharing sa ating small groups. Nasa third element na po tayo. Sige nga po, review muna po yung first. Paghuhubog sa pusong sinodal. Ikalawa, ayan, bahaginan sa diwang banal. Ang pangatlo po, mapagpanibagong pakikinig. Mapagpanibagong pakikinig. At ang English po nito ay apostolic dialogue. May mailang larawan tayo sa mga karanasan sa Skriptura tungkol dito. Kung papaano ang pagtagpo ay nagbabago sa kanila tungkol sa misyon. Dahil yung mismong taong nakakatagpo nila, ang nagsasabi sa kanila, ang humahamon sa kanila. Kagaya ng Syrophoenician woman na nakatagpo si Jesus, ayaw ni Jesus na pagalingan ng kanyang anak. Pero siya mismo ang nag-udyok sa kanya. Kay Jesus napalitan ng kanyang pananaw tungkol sa mga hindi Hudyo at yakapin ang kanilang kalagayan. O di ba? May isang panahon pa lang na udyok din si Jesus, parang na-challenge siya. Naalala rin po natin si Peter and John, no, sa Beautiful Gate. No, wala silang mabibigay dun sa lumpo, no, pero nahimok silang makita na meron pala sila sa kalinang taglay na mga kaloob mula sa Espiritu na maibibigay sa taong iyon nakaharap nila. Mapagpanibagong pakikinig. Sabi ng sa dokumento, mahalagang obligasyon at batayan ng lahat ng pagkilos para sa bayan ng Diyos, ang pagiginggan, ang panaghoy ng dukha, at ang panaghoy ng kalikasan.
No, kadalasan po kasi parang meron na tayong alam na gagawin, structured na yon. Since 1965, ganun na yung ginagawa namin para sa mga kabataan. Yun na rin ang gagawin namin. Okay na yun. Last year, sa fiesta, ito yung ginawa namin para sa mga mahihirap. Ganun na rin ang gagawin natin ngayon. Sa BEC, merong module yan paulit-ulit. Yun na lang din ang gagawin natin, walang problema. Maintenance mode tayo parate. Pero nakakapagpanibago ba ng ating apostolic service, ng ating mga programa, ang pakikinig sa kanila? Sabi nga sa ating report, again, sa national consultation, maganda rin po sigurong tignan kung ang mga BEC engagement ay talagang nakakaturo sa atin ng synodality. Minsan po ang BEC parang ginagamit lang para makakuha ng ng koleksyon. Sorry po, So parang ganun ang nangyayari. Pero sila ba, nahamon ba ang parokya sa sentro kung paano mapagalaw ang mas nakararami? Marami silang mga ideya. Mas bukas pa sila sa nangyayaring panagoy kasi nandun sila. Na baka hindi nangyayari yon. It has to be a locus where people's participation and their gifts in church building can be harnessed. Baka hindi ganito po yung ating dialogo sa kanila. Yung pong interreligious and ecumenical dialogue, mukhang wala tayo dito, zero tayo kasi feeling natin, 90% Christians, Catholics, Hindi na kailangan makipag-usap sa mga hindi kabilang natin, Natututo ba tayo sa mga Muslim, nating mga kapatid? Ang daming sitwasyon na hinaharap sa iba't ibang lugar ng mga Muslim. Baka may aring ituro sila sa atin at kasama nila mapabago natin ang sitwasyon. Paano naman yung ibang mga Kristiyano? Baka meron din silang hamon para sa atin. Are we in dialogue? Nababanibago ba tayo sa pakikinig sa kanila? Sabi ng mga IPs, parati silang object of missionary help. Pero ang kanilang kultura, ang kanilang gawi, hindi nakakatulong, hindi natin pinapakinggan para mahubog din ang ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Nung isang araw lang, may retreat po kami kasama ng Infanta. Nakakatuwa rin talaga pong pakinggan yung sinasabi po ng mga katutubo. Ang dami, napakalalim po ng kultura na tinuturuan tayo maging Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga practices. So baka naman kailangan din nating silang pakinggan ng mas lalo. Ilang mga tanong tungkol sa apostolic dialogue. Medyo maliit lang po, pasensya po. Baka pwedeng palaking kaya? Kaya? Nararamdaman pa at napapakinggan ang hinaing ng mga nasa laylayan. Mga mangingisda, magsasaka, construction worker, PDL, PWD at iba pa sa mga programa at struktura. Sa synodality na ito, natuto po tayong makinig. Pero gaano kaya kalalim ito na nababanaag sa ating mga programa at struktura? Baka nakinig lang tayo, tapos iniwan na natin sila. Tinatalakay ba ang mga isyong panlipunan sa punto de vista ng mga di kabilang at di naririnig? Ito medyo po ito Mga isyong panlipunan, naririnig ba natin ito sa punto de vista ng mga hindi kabilang at hindi naririnig? Minsan highfalutin po ang ating mga explanation sa mga nangyayari, pero teka muna, meron silang boses at meron silang wisdom na maaring makapagpanibago ng ating paggalaw. Ikatlo, may konkretong pakikilakbay ba at pakikipagbayanihan sa iba't ibang sektor? May konkreto bang pakikilakbay at pakikipagbayanihan sa iba't ibang sektor? Again po, itataas po natin ang ating sagot. Kung yes na yes, red or orange.
Hindi. Kung no na no, red or orange. Kung yes na yes, blue or white. Kung medyo yellow. Taas po natin. Ayan. Mas maraming yellow. Iba talagang red, no? Ayan, red. Alalahanin lang po natin ang mga sagot natin sa bawat elemento. Masaya naman po ako na marami ang yelo. Ibig sabihin maski pa paano nagagawa natin. Palagay ko dahil nasa BEC tayo. No? Kaya nare-reach out natin. Pang-apat, maalab na damayan. Synodality in action. Maalab na damayan. Ano bang sinasabi po nito? Tinagalog din po namin itong quote na to mula sa Synodality in the Life and Ministry of the Church. Next slide, please. Maliliit ulit. Ang simbahang sinodal ay isang paglilingkod upang itaguyod ang buhay panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika ng lahat ng tao. Pinagtitibay ang kultura ng pakikisangkot at di pagsisino, katarungan at kapayapaan, pakikinig sa sigaw at daing ng mga mahihirap at ng kalikasan, at sa ating mga pagdidesisyon, ituon ang malay at kilos sa natatanging lugar ng mga dukha, sa kabutihang panglahat, sa pangingibabaw ng damayan at pangangalaga sa ating iisa at pinagsasaluhang tahanan. Mula sa Synodality in the Life and Mission of the Church. Nung pong nakaraang National Synodal Consultation noong July 2022, napansin po na medyo malaki yata ang gap between what we teach and what we do sa ating mga parokya. Tignan niyo po itong mga gaps na ito. May gap daw between the poor and church authorities. Totoo ba yan? May gap between faith and justice. We proclaim our faith, pero we don't proclaim justice. Para natatakot tayo pag ganyan. Sangdamakmak ang katesismo, pero payat, manipis ang social engagement natin. Napakaraming sakramento, pero yung mga tumatanggap ng sakramento ay hindi naman nagmimisyon. So ito po yung nadiskubre ng National Synodal Consultation mula sa mga report ng dioceses. Ang dami daw gaps sa ating buhay pananampalataya. Lalong-lalo na sa pagitan ng mahihirap at church leaders, faith and justice, catechism and social engagement, sacraments and mission. Totoo ba itong mga gaps na ito? At iba pang destructive gaps. Naku, pag dinagdagan natin yan, baka hindi tayo matapos din eh. Oh. Ayan, National Synodal Report. Doon po sa Synodal Reports ng mga dioceses, napakadaming magagandang tanong. A farmer questioned why the church is not doing anything to address the increasing price of fertilizers and farm implements. A fisherman lamented that the seashores and beaches were desecrated because of ongoing coastal road construction. The perceived politicking of the clergy, especially in the recent elections, gave rise to contrary feelings and opinions among those involved. Dapat ba makikisangkot sa politika o hindi? Yung mga indigenous people see themselves as objects of missionary help, but they are neglected in the area of evangelization. Para lang pong sinasabi, may dating ba ang simbahan sa pang-araw-araw na buhay at hilahil ng mga tao, lalo na po yung mga nasa laylayan? Ito po, maganda tong mga sample. Sabi nga ni Joy, kasama lang namin ng Infanta just before coming here. Yung kanilang pagkilos para sa Kaliwa Dam, Save Sierra Madre Network, simbahan, NGO, napakarami pong nagsama-sama para dyan.
Maganda rin pong makita kung tayo ay nakikipag-network sa barangay, sa NGO, people's movements, para sa iba't ibang nangyayari sa buhay panlipunan at yung galaw ng simbahan para masolusyonan ito. Tignan na natin ang mga tanong tungkol sa maalab na ugnayan. Una, nakikisangkot ba ang parokya tungo sa panlipunang pagbabago? Oo o hindi o medyo-medyo. Naninindigan ba ang parokya sa pagtataguyod ng simbahan ng mga dukha? Pag inilalagay nyo ang priorities nyo sa planning nyo in a year, kasama po ba yan? Nakikipagtulungan ba ang parokya sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, NGOs, people's movements, civic organizations, tungo sa panlipunang pagbabago? So ang focus po ng maalab na damayan ay hindi lamang pagdamay sa ating mga kapatid na nangangailangan, kundi mas malaking pagbabagong panlipunan. Pakirate naman po ang ating mga parokya. Ito ba ay nababanaag na? Medyo-medyo. Kulay dilaw. Hindi pa nababanaag, hindi pa nakikita, kulay red or orange. Or talagang tayo ay nakikipagdamayan sa lahat ng sektor at lahat ng sektor na tumutulong din. Ano po? Paki-raise naman po. Paki-raise. Etong nakita kong mas marami-raming blue, no? Okay yun na, very encouraging po yun. Pero marami pa rin ang dilaw. Nako, napakaraming dilaw, panghuli na tayo. Pero maganda pong tignan paano tayo makakausad. So mamayang hapon, conversation in the spirit. Tignan natin kung anong sinasabi ng Diyos, lalo na sa mga dilaw na ating na-evaluate. Punta po tayo sa huling indicator. Panghuli na po, tignan natin ang fifth element at gusto po nating sabihin na dapat ang isang simbahang sinodal, next slide please, ay may kolektibong pagsisiyasat tungo sa likaskayang paglago. Deeper synodality towards a vision. Now, if you're thinking about sustainability, sustainable growth, kolektibo ba tayong nagsisiyasat para dito? May kolektibo bang pagsisiyasat tungkol dito? Nung pandemic, na-realize po natin yung need even more, to look at how to be sustainable sa ating pagpaprotect sa isa't isa. Na-realize natin, kailangan tayong mag-work together. Tas malalim yung pagsisiyasat. We had to listen to health practitioners tungkol sa COVID-19. Kailangan natin makinig sa ating mga LGUs tungkol sa mga protection policies. Ang daming kailangang pakinggan at sama-samang pagsisiyasan para maging likas yung ating protection. So ganito ba po kaya tayo? Meron ba tayong deeper synodality towards a vision? Sabi na naman po ulit ng synodality in the life and mission of the church, ang simbahang sinodal ay simbahan ng pakikisangkot at sama-samang pamamahala. Ito ay nakabatay sa katotohanan ang bawat binyagan ay may galing, pagtawag, at karapatang maglingkod sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kaloob. So hindi lang po tayong binayaan ng kaloob. Kasama po yung iba't ibang mga profesional, iba't ibang mga ahensya, iba't ibang mga disiplina para makita natin yung sustainable growth natin. Kaya yung konteksto po natin malawak. Pag nakita po natin ang parokya, may konteksto ng economics, ng cultural, ng political, na pag nakikita natin yon, may sanga-sanga rin tayong mga taong dapat na pakinggan at makasanib. Sa Infanta, natutunan din po namin na meron silang mission partners. So, interesting po yung makita kung paanong nagsasanib puwersa ang bawat isa. Sabi po sa national report, ang tingin daw ng mga tao sa simbahan, unang-una, malayo. Malayo, very distant.
Unang-una dahil yung poverty o kahirapan ay major obstacle, tapos yung distance ay hindrance sa pakikinig sa bawat isa. Talagang malayo tayo sa isa't isa. Kaya yung likas na paglago na ito hindi nangyayari kasi unang-una malayo. Geographical, saka yung mismong ating connection ay hindi na-establish. Malayo daw ang simbahan. Ikalawa, malabo daw ang simbahan. Ambivalent. Bakit kamo? Kasi wala namang felt presence sa lipunan. Walang visible signs of concerns. Hindi rin present yung mga church leaders na sa mga isyung panlipunan, korupsyon, etc. So mismo mga programa, ambivalent yung dating ng simbahan. Malabo. At ang ikatlong description daw ay nakakalito daw ang simbahan. Confused and confusing. Bakit daw po? Kasi nga, ang pagdedesisyon ay iisa lang ang gumagawa. Nakakalito. Pag nag-reshuffle na ang parish priest, bago na naman ang programa. Yung dating parish priest, BEC, tapos ang susunod, charismatic, tanggal ang BEC, charismatic na. So may confusion, disorientation during the changing of guards daw. At walang sustainable pastoral process. Hindi daw concern yun, kaya minsan, recollection lang, isang recollection pag Lent, isang recollection pag Advent, tapos na, magkikita lang tayo pag Sunday Mass. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Walang sustainable pastoral processes. Totoo ba po yan? O, diba? Meron din pong mga magagandang karanasan. I'm sure sa ilang mga dioceses nakikita natin, meron po tayong attempts towards a synodal pastoral planning. Meron pong synod assemblies na tinitignan, ine-evaluate yung mga programa, at tinitignan kung paano ito pwedeng mabago sa pagdaan ng panahon. So, meron po tayong mga karanasan dito sa iba't ibang diocese. Kunyari, Diocese of Caloocan, saka Diocese of San Carlos, na bukod sa kanilang ginagawang synodal pastoral planning, inaayon po nila ito sa kanilang kultura, yung proseso. So, mas sustainable kasi nakaugat sa kultura ng mga tao. Kunyari sa San Carlos, mga sakada, kaya sakada ang kanilang framework. Sa Caloocan, ang kanilang framework ay mangingisda, kasi kilala ang Caloocan sa pangingisda. So, may mga ganyang mga halimbawa na maganda nating kuhanan. And I'm sure sa mga parishes nyo, meron din kayong ilang mga karanasan. Sa Bukal ng Tipan po, yun po yung aming gustong isuong po na yung process po ng ating visioning ay maging participatory. Mula sa gitna, sa center-based, magkaroon ng konsultasyon sa iba't ibang lugar para makita kung anong klaseng simbahan ang gusto nating maging. Siyempre po nagsisimula ang lahat sa spiritual. Pagkatapos po ng pagpapalalim, gusto po nating makita yung konsultasyon na nangyayari sa center base, sa BEC, sa neighborhood, mag-house to house sa mga tao. Tapos magda-draft ng vision mission at mula sa vision mission na ito ay i-validate, babalik ulit kagaya ng sinasabi ng synod na circularity, bumabalik ulit para tignan kung tama ba yung ginawa or sang-ayon ng mga tao sa na-i-draft na statement. At pagkatapos, maibalik ito, ifa-finalize, at magkakaroon ng shared vision at gagawin ang pastoral plan. So may proseso pong nangyayari ng tunay na pakikinig para tunay na maging sustainable ang ating proseso. Mula sa malaking parish plan, ang bawat grupo ay gumagawa rin ng kanilang goals and action plan. At ang BEC rin. So lahat po magkasama-sama pero nanggagaling sa iisang bisyon. Ang kadalasan pong nangyayari, magtatapos na yung taon, lahat ng grupo gumawa kayo ng plano. Tapos kanya-kanyang plano.
Tapos ilalagay lang ni PPC sa calendar. Okay naman yun, nag-work naman yun. Ano? Kaya lang po, minsan, nag-overlap din yung mga ginagawa natin. Sayang naman. Minsan, hindi naman natin nasusustain kasi hindi natin kaya. Pero kung titingnan natin yung pagsasanib puwersa natin, baka naman we can work interministerially. And that is sustainable. No? Natuturuan po tayo to become synodal. Lived synodality, kumbaga. Question po. Nako, napalitan natin yung ano na yan. Ano? So, yung sa last na element, nakikisangkot ba ang parokya tungo sa panlipunang pagbabago? Oo nga. Oo nga. Mukhang pareho yung question na yan. Teka, sorry po. Oo nga. So, paninimbang. Siguro tignan na lang natin, hindi natin makita yung question. Sorry po. Nagkakaroon ba ng regular na evaluation ang ating parokya sa mga nangyayari o ginagawa nating programa? Tinitignan ba natin yung spiritual growth, no, in terms of people, process, and program? At nagpaplano ba po tayo using cultural analysis? No? Interministerial ba ang ating paggalaw at pagkilos? Kasi yun, very key na po yun sa sustainable growth. Okay? Ayan. That's the one. Nag-evaluate ba at nagpaplano ang parokya interministerially? May shared leadership ba sa decision-making ang ating parokya? Ibig sabihin, pati sa BEC, no? Sa iba't ibang sektor kasama. May alignment ba towards a common vision mission? Yan po yung mga tanong. Pakitaas po ang inyong sagot sa last element. Yellow. Medyo-medyo, maraming medyo-medyo. Merong red. Tutuwa ako sa mga matatapang na magtaas ng red kasi talagang wala kami niyan. Zero kami, no? Ayan, may mga red. Okay. So, 5 mga elemento, iba't ibang sinasabi sa pagiging sinodal. No? Siguro sa isang elemento, sa 5 elementong ito, may isa na para sa atin. Talagang zero talaga kami. Baka talagang hindi namin naisip ito o wala talaga ito sa amin. No? O kaya baka naman may isang elemento na talagang, ito talaga perfect kami. Marami kami dito. No? 5 elements, please try to remember. Ipa-flash lang po natin sa screen para maalala ng lahat. Paghuhubog ng pusong sinodal, madasali abahaginan sa diwang banal, mapagpanibagong pakikinig, maalab na damayan, at kolektibong pagsisiyasa tungo sa likaskayang paglago.